Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nitong kamakailan lang ay pinasinayaan ng Department of Health o DOH sa pangunguna ni Secretary Teodoro Herbosa at Undersecretary Maria Rosario Vergeire ang Cagayan Valley Medical Center o CVMC Infectious Disease and Tropical Medicine Building sa Tuguegarao City sa Cagayan. Ito ay tinalaga bilang isang advanced comprehensive specialty center sa ikalawang rehiyon na nagtatampok ng iba't ibang pasilidad at kagamitan para sa mga may infectious disease. Ang inisyatibong ito ayon sa DOH ay naglalayong sumuporta sa CVMC na matugunan ang mga komplikadong kaso at bumuo ng kapasidad sa mga kalapit na probinsya, lungsod at munisipalidad nito. Bilang pagresponde sa mga naganap na pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar sa Davao, nagpaabot ng tulong pinansyal ang Taipei Economic and Cultural Office sa mga apektado nito. Tunghayan si Jade Buhoy para sa balita. Ipinamahagi ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO sa bansa ang 200,000 dolyar para sa mga apektado ng kamakailang pagbaha at pagguho ng lupa sa rehiyon ng Davao. Sa pahayag ng kinatawan ng TECO na si Wallace Chow, ang tulong na ito ay hatid ng Republika ng China, Taiwan para sa disaster relief response ng Davao. Ang donasyong ipinamahagi ng TECO ay tinanggap ng Manila Economic and Cultural Office na nasaksihan ng kinatawan sa unang distrito ng Davao Oriental na si Nelson Dayang Hirang. Samantala, ang nasabing pagbaha at pagguho ng lupa sa Davao Region ay nakaapekto na sa higit 26,000 pamilya ayon sa Office of the Vice President. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Ibinahagi ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista na nasa 40% na ang nagawa sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Ito'y matapos personal na isinagawa ni Bautista ang inspeksyon sa proyekto kasama sina Department of Finance o DOF Secretary Ralph Recto at Japan International Cooperation Agency Chief Representative to the Philippines Takema Sakamoto. Nakatakda namang matapos ang proyekto sa taong 2029 kung saan layunin nito na mapabuti ang serbisyo sa publiko at matiyak ang seguridad ng bawat pasahero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, level ng tubig patuloy na bumababa sa mga pangunahing dam sa Luzon. Higit 600,000 botante nagparehistro para sa 2025 midterm elections. PBBM inatasan ng TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. TECO namahagi ng $200,000 sa mga apektado ng pagbaha sa rehiyon ng Davao. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Go for Gold Race Series gaganapin sa 3 ng Marso, bukas sa lahat ng siklista sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Patuloy ang pamamahagi ng malinis na tubig ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Humanitarian Team sa Agusan del Sur sa nakalipas na 3 araw. Dahil dito higit sa 15,000 ng galon na ng tubig ang naipamahagi sa higit 4,000 pamilya sa iba't ibang munisipalidad ng lalawigan na lubhang naapektuhan ng malawakang baha dulot ng sama ng panahon. Ang pamamahagi ng malinis na tubig ay mula sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan nagdala ang grupo ng 60 units ng solar-powered water filtration system na kayang makapag-produce ng 180 galon ng tubig kada oras.
Pinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas palakasin ng TESDA ang mga programa nito upang mas tumaas ang employment rate ng mga senior high school students. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa ulat ng Philippine Institute for Development Studies, 20% lamang o 1 sa 5 senior high school students ang nagkakaroon ng trabaho pagka-graduate. Ito ang nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ng Technical Education and Skill Development Authority o TESDA. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay nagmula sa isang pagpupulong sa Malacanang nitong Martes. Ayon sa Pangulo, kailangan ng mas matatag na kolaborasyon sa pagitan ng TESDA, Department of Education at Department of Labor and Employment. Gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor. Mandato ng Pangulo, mas patatagin ang implementasyon ng ipinapanukalang Technical and Vocational Education and Training o TVET, partikular na sa konteksto ng senior high school curriculum upang maging angkop ang kakayahan ng mga estudyante sa kasalukuyang lagay ng mga industriya. Paglilinaw naman ni TESDA Secretary Suharto Mangudadatu, hindi babaguhin ng kanilang programa ang K-12 curriculum kung hindi mas paigtingin lamang ito. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Tumitindi ang epekto ng El Nino dahil hindi lang isa, kundi 8 pangunahing dam sa Luzon ang nakapagtatala ng pagbaba ng lebel ng tubig ayon sa Pag-asa. Mas mababa pa sa normal na antas ng tubig ang nakikita sa mga dam dahil sa kakulangan ng pag-ulan nitong mga nakaraang linggo. Ang mga binabantayang dam na ito ay ang mga sumusunod: Angat Dam sa Ipo Dam sa Bulacan, Lamesa Dam sa Quezon City, ang Buklaw Dam at Binga Dam sa Benguet, San Roque Dam sa Pangasinan, Pantabangan Dam sa Nueva Ecija at Magat Dam sa Isabela. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Lebel ng tubig patuloy na bumababa sa mga pangunahing dam sa Luzon. Higit 600,000 botante nagparehistro para sa 2025 midterm elections. PBBM inatasan ng TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. TECO namahagi ng $200,000 sa mga apektado ng pagbaha sa rehiyon ng Davao. PNP-ACG nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Go for Gold Race Series gaganapin sa 3 ng Marso, bukas sa lahat ng siklista sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang pabuya sa halagang 10 milyong piso ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP matapos ng kanilang operasyon sa Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa. Ang operasyon ay laban sa pagsugpo ng Concepcion Criminal Group at paghahalughog kay Gilbert Saysay Concepcion na siyang most wanted, bunsod ng mga krimeng banta sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Ayon kina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, ang pabuyang handog sa mga opisyal ay bahagi ng adhikaying bigyang pugay ang mga tagapagpatupad ng batas sa bansa sa bawat matagumpay na operasyon sa pagsugpo ng krimen. Nagbigay babala sa publiko ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa Zero Cool ransomware attack na siyang may kakayahang makompromiso ang personal na impormasyon. Atin niyang alamin sa balitang hatid ni Danny Lopez. Muling nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ukol sa ransomware attack na siyang may dalang panganib sa computer system at personal na impormasyon. Ang Zero Cool ransomware attack ay isang uri ng virus sa computer na may kakayahang makompromiso ang mga laman nito.
Maaari itong makuha mula sa pagda-download ng mga crack softwares at pagpipindot ng mga kahina-hinalang links at mga nilalaman na email dahil dito madalas kumakalat ang virus. Upang maiwasan naman ito mangyari ay nagbigay ng mga paalala sa publiko ang PNP-ACG kung saan nangunguna rito ang pagkikilatis ng maigi sa mga laman ng email lalo na kung hindi pamilyar ang nagpadala. Dagdag pa nito, iwasan ang pagda-download ng mga aplikasyon mula sa mga hindi lehitimong website at crack softwares, torrents at iba pang kahina-hinala. Kabilang din dito ang pagsisiguro na updated ang operating system na ginagamit para sa seguridad ng computer at paglalagay ng antivirus para sa dagdag na proteksyon. Sa pagkalat ng mga uri ng software attacks, ay patuloy na nagbibigay payo ang PNP-ACG na maging mapanuri sa mga pinipindot online. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nakompromiso ng hindi pa nakikilalang hacker ang Facebook page ng Philippine Coast Guard o PCG. Nagsimulang ma-hack ang FB page ng PCG nitong nakaraang Lunes ng gabi nang makitaan nito ng mga short clips ng mga pelikula. Ayon kay PCG spokesperson Armand Balilo, nang tinangkang burahin ang mga video ay lumabas ang For-Switch account notification. Hindi ito ang unang beses na na-hack ang PCG dahil na-hack na rin ang kanilang official website nitong Enero. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, level ng tubig patuloy na bumababa sa mga pangunahing dam sa Luzon. Higit 600,000 botante nagparehistro para sa 2025 midterm elections. PBBM, inatasan ng TESDA na mas paigtingin pa ang employment rate ng senior high school students. TECO, namahagi ng $200,000 sa mga apektado ng pagbaha sa rehiyon ng Davao. PNP-ACG, nagbabala sa publiko ukol sa Zero Cool ransomware attack. Go for Gold Race Series, gaganapin sa 3 ng Marso, bukas sa lahat ng siklista sa bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.